Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction dyan po sa mainit na usaping politikal sa ating bansa. So ang latest po mga kababayan, ito pong mag-amang Duterte, si Digong at si Sara Pusit ay umiskierda na. Umiskapo na po mga kababayan, no? Pumunta daw po ng Hong Kong. Abay, mukhang may natunugan mga kababayan kasi po meron pong isang article sa Rappler na kung saan, no? Ito palang International Criminal Court o kilala sa tawag nating ICC ay naglabas na ng warrant of arrest para kay Digonggong, no? Yung nag-aantay sa impyerno. Okay, so balitang-balita po yan. Marami na po tayong napanood ng mga nag-content diyan, no? Nagbigay ng kanilang mga opinion, no? Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. At ganun din po, special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro, and may God bless us all. So yun nga po mga kababayan, no? Itong si Digong at ito nga po mga kababayan, ito pong dating ninyong presidenteng si Digong na budulero, no? At isang sinungaling na kaakibat ng mandarambong, at yung kanyang anak na impeach sa House of Representatives ay magkahiwalay na lumabas ng bansa at pumunta daw po sa Hong Kong. Yan po yung balita sa Rappler. No, umalis po sila Marso 8 sa ating bansa, no? At tiyak nandyan na po sila sa Hong Kong. Isang oras na lang naman yata ang travel diyan, no? Marami po ang espekulasyon mga kababayan na kung bakit lumabas si Digong papuntang Hong Kong, tatakbuhan daw po ang ICC. Wala naman siyang hold departure. So therefore, yung Bureau of Immigration walang karapatan para siya po ay pigilan. No, malaya po siyang makakapag-travel tulad ng sinasabi ni Harry Roque. Baka magkikita sila ni Harry Roque sa Hong Kong, no? At yung iba naman, sabi ng mga kampo nila ni Digong na isang mambubudol, ay sila po ay aaten sa pasasalamat kay PRRD dyan po sa Hong Kong, i-meet and greet ang mga kababayan natin na OFWs. Parang si Digong ay tatakbong presidente sa 2025. Akala ko ba wala kayong pondo? Akala ko ba wala kayong pira? Di ba yan ang sinasabi niya? Wala kaming pira, kaya ganito . Paano kayo makapunta ng Hong Kong? May entourage pa kayo. 7 po na mga personalidad ang kasama niya dyan. Kasama pa ang ilan nilang mga asawa. So sino nagpondo? Akala ko ba hindi hihingi ng tulong sa ibang tao para walang utang na loob? Nangyari dyan. Kung babasahin nyo po yung artikulo sa Rappler, siyam na katao plus mga bodyguards ni Digong na mga PSG niya. Mayroon pa pong PSG yan kasi former president yan. Di ba? Kaya pala nilang gumastos sa pamasahe pa lang, sa accommodation. Malay nyo, yung mga Jowawits, yung mga Savit, magsha-shopping. Siyempre, di ba? Saan galing pera? Saan galing pera? Di ba? Saan galing pera? Tapos magrereklamo kayo, mahal ang presyo ng bilihin. Hindi kayang pababain ang presyo ng bigas sa 20. Nagugutom sila, pero sila pero eroplano. Kasama pa ang mga Jowawits nila. Di ba mga kababayan? Hong Kong. Maski na ganyan-ganyan lang sa Hong Kong, mahal pa rin ang bilihin. Di ba? Kung inayuda nyo na lang. Di ba? Tapos iniisip nga ng mangilan-ngilan
na may Duterte magic pa rin. Wow! Wow talaga. Sabi ni Panelo mangangampanya. Bakit? Siya ba ang tatakbong senador? Ano ba tinatakbuhan niya? Mayor. So mangangandidato siya doon para iboto siyang mayor ng Davao City. Ganun po ba mga kababayan? Pero ayon po sa ulat ng Rappler mga kababayan, baka daw po umalis ng bansa si Digong kasama yung sumunod yung kanyang vice presidenting pusit na anak dahil lumabas na pala ang warrant of arrest ng ICC. 2 weeks pa pala, no, base sa leak report, 2 weeks pa pala mga kababayan na nagpre-prepara ang Philippine National Police. Kino-coordinate ng PNP ayon sa balita ng Rappler, no, para po ipatupad ang warrant of arrest. Mangyayari daw po yan sa Camp Crame. Kumbaga magkakaroon po ng pagtitipon ng mga tinatawag nilang mga witnesses sa Camp Crame. At dadamputin din si Digong. Yun nga lang mga kababayan, nalik po, may leaker. Meron talagang espiya. Kung totoo man po yung sinasabi ng Rappler, basahin nyo po. Ito po yung artikulo ng Rappler. Nandiyan po. Nalik po yung information sa grupo ni Digong. Yun ang masakit mga kababayan. Kahit ano talagang gawin, may mga Judas, Barabas, Hestas na kapwa natin. Kaakibat na talaga ang mga Judas ng mga Pilipino. Kaya siguro, aligaga na si Digong dahil lumabas na po yung warrant of arrest, inunahan niya na. Kasi nagpre-prepara ng PNP ayon sa ulat ng Rappler, mga kababayan. Okay? So talagang silently moving pero may mga Judas. Ayun, nakalabas si Digong. No? Sinabi lang na pupunta ng Hong Kong para sa mga OFW. Sumunod po si Pusit. Okay? Ngayon, ang tanong natin dyan, babalik kaya yan? Siguro 3 days babalik o hindi na tulad ng ginawa ni Roque. Tatakbo yan sa bansa na kung saan walang hindi siya pwedeng mahabol ng ICC. Tulad po ng bansang China. Remember, ang Hong Kong ay pag-aari na ng China. No, maganda naman, diyan ka na lang Digong. Huwag na kayong bumalik. Para unti-unti ma-phase out na kayo. Kayo ang panggulo Sana sumunod na rin yung mga minions nyo na mga duwagers kung nasaan ka man. Doon na lang kayo, no? Doon kayo sa lugar na talagang hindi na kayo makikilala. Para wala na pong panggulo, no? Ito namang si Pusit ay siguro babalik yan, no, sa ating bansa kasi vice presidente, no? Wala naman siya siguro pang warrant of arrest sa ICC kasi ang malamang ang mga protagonist dyan, yung mga major players ay si Digong, si Bato, sino pa ba? Si Aguirre ba nandoon, no? Correct me if I'm wrong, yung dati niyang BOJ, no? Marami sila no? Sila Albayalde, no? So, si Pusit, mga kababayan, babalik yan. Pero kung hindi babalik yan, ay salamat naman, no? Para tuluyan ng ma-phase out itong mga ito, no? Tatakasan ng kanilang mga responsibilidad. Pero kung bumalik man si Digong, edi hello ICC, di ba? Bumalik siya, kung totoo man yung sinasabi ng Rappler, na naglabas na ng warrant of arrest ang ICC, edi ipasok sa Interpol. Di ba sabi ni Lucas Bersamin? Nasa Interpol tayo. Pag nag-request ang Interpol, tutugon tayo. O di ba? Kasi wala daw jurisdiction ng ICC. Naninindigan din ng Pangulong Marcos. So therefore, gawa ng paraan para masukbit si Digong at yung mga kaalyado niyang mga demonyo. Di ba? Sabi, Interpol. O ngayon, balik siya, may ICC. Hindi siya bumalik, edi ibig sabihin pare-pareho sila. Nila Roque,
nila Tebes ng mga eskapo, mga pugante. Mga kababayan, di ba? Kaya interesting po yung balita ng Rappler eh. Ha? Ang galing ng Rappler, 2 weeks pa pala. Nagpaplano ang PNP, no? PNP Marvel, galing po to sinasabi ko sa Rappler, ha? Hindi po ako naggagawa ng kwento. Ayan po yung article, basahin ninyo, no? Kaso lang, na-leak. Meron talaga, mga kababayan. Siguro yung nag-leak niyan, malaki ang kinuha sa kampo ni Digong. Magkano ba pira? Magkano? Di ba? Magkano nakuha? Isang balde, isang sako, o isang drum ng pira. Biruin nyo, no? Pumunta ng Hong Kong, pasasalamat kay PRRD? Pasasalamat kay PRRD? For what? Di ba? Papasalamat po kayo kay PRRD? Ha? Ano yon? Mangangampanya siya para maging mayor ng Davao City? Ganon? Walang pera? Walang pera? Bakit sa Hong Kong? Mamamasahe? Pupunta ng hotel? Yung iba magsha-shopping? Walang pira? Ha? Nagugutom? Ha? Naghihirap na kami? Alang paano kayo paniniwalaan ng mamayang Pilipino sa mga sinasabi nyong nagugutom na kami? Naghihirap na kami, pero kayo, labas-labas lang ng bansa. O ba't di nyo sabihin kay Harry Roque yan? Nasa ibang bansa. O ba't di nyo sabihin sa mga sumisigaw nyo na naka-Apple Watch, naka-mamamahaling mga make-up, gamit. O diba? Tapos sasabihin nyo, naghihirap na kami. Diba? Mga kababayan, meron kayong time para mag-file ng mga kaso sa Supreme Court. O diba, siyempre may piyan. May corresponding filing fee. Magkano? Tapos sasabihin nyo, naghihirap na kami. Ang taas ng bilihin. Pero pagdating ng may concert, nanunood. Diba? Pag may magandang palabas, nood ng sine. Magkano? Diba? Pag may bagong labas na telepono, bili. May bagong labas na Air Jordan, bili. Diba mga Duterte natics? Mga hypocrite? Tingnan natin kung babalik si Digong. Pag babalik siya, tingnan natin kung totoo sinasabi ng Rappler na naglabas na ng warrant of arrest ang ICC. Kasi sabi, Marso a 8 sabay lang sila Lumabas ang ICC, lumabas din si Digong. Diba? Pareho po silang naglabasan. Diba? Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.